Madalas kakabahan ka sa mga bagay na hindi ka pamilyar. Kahit araw-araw na ako nakikipaglambingan sa kalsada gamit ang aking motor, may mga napupuntahan akong lugar na feeling ko bago pa rin sa akin pero ang totoo paulit-ulit na lang. At kung tatanungin nyo kung nagsasawa ba ako, syempre hindi. Dahil mas na-enjoy ko ang ganitong uri ng hanap buhay. Dahil wala kang sinusunod na kahit sinong boss. Dahil dito pag pakiramdam mo okay ka na, okay na yung kita mo, uwi ka na. Pero kung nakukulangan ka pa sa biyahe mo, wala rin pipigil sa yung bumira hanggang umaga. Banat lang ng banat hanggang tumagos ka sa pintuan ng bahay ninyo. Pakiramdam ko talaga para ako sa mga ganitong klaseng diskarte. Dahil bago pa ako mapunta rito, dati rin akong empleyado. At masasabi ko napakalayo ng agwat nilang dalawa. Pero syempre depende pa rin sa iyon kung saan ka mas komportable, kung saan ka mas masaya gumalaw. Pero para sa akin sa ngayon, mas matimbang talaga ang pagiging isang delivery rider. Ngayon sa akin kasi mas mahalaga na yung oras at panahon. Dati kasi nung empleyado pa ako, parang yun ay naging bahay ko eh. Parang doon na umiikot yung buhay ko. At ngayon pakiramdam ko parang ang daming ninakaw na oras sa akin. Kaya na maging isang delivery rider ako, talagang nakita ko yung luwag ng oras. Hindi mo na kailangan magpaalam, nagpupunta ka sa ganito, ganyan. Hindi mo na kailangan sumama yung loob mo kung hindi ka napagbigyan. Tapos yung mga panahon na gustong gusto mo nang umuwi pero wala kang magawa dahil dumami yung tao, ang daming trabaho, ang daming mga order. Buti na lang talaga kinaya ko. Pero kahit ganun pa man, malaking pasalamat ko pa rin sa trabaho kong yun dahil talaga na build up ako, na ilabas ko yung mga bagay na akala kong parang imposible na maging ako. At yun na nga, mabalik na nga tayo sa biyahe natin. Pasensya na, medyo napakwento lang sa intro. Sobrang naging smooth lang din talaga yung biyahe ko na yan. Talagang panalo yung kita ko dyan dahil ang dami talaga eh. Yun nga lang talaga, talo sa hintayan. Marami pa rin sa mga customer ng online app na talagang basta lang maka-order eh. Talagang di nila tinitignan yung app nila. Ulitin ko lang po sa lahat ng mga tumatangkilik na mga delivery app dyan na per biyahe po ang aming kita, hindi po per oras. At ang maximum waiting time lang namin is 15 minutes. Pag lumagpas doon, talagang risked na lang talaga. Or i-reimburse na lang ng mga delivery app na pinag-orderan nyo kung sakaling online payment ang binayad ninyo. GrabMart nga pala yung sumunod na booking pagkatapos nung hatid natin. Isa nga rin pala ito sa mga gustong gusto kong biyahe noon dahil talagang ang laki ng bayad dito. Pero ngayon, grabe. Ewan ko na lang. Wala na talagang panalong app ngayon na parang easy money. Talagang lahat balanse na, di tulad dati. Noon kasi nagbi-build up pa lang ng strong foundation yung mga delivery app. At para makaengganyo ng mga delivery riders nila, talagang matataas yung mga pair nun. At ngayon may stable na silang sistema. Talagang nagagawa na nila yung mga bagay na kaya nilang gawin at di na rin sila takot sa mga rider. At ang labanan ngayon, kapag ayaw mo sa akin, umalis ka. Kung gusto mo, magtiis ka. Ganun lang. Kaya ako, kung mapapansin ninyo, simulat sa poll talagang paiba-iba ako. Marami akong app na pinag-applyan para marami akong choices. Noon kasi ang pinaka main app ko lang talaga is Grab. Kaya ngayon ang pinaka diskarte ko, kapag hindi ko gusto yung isang app, lipat ako. Kapag hindi ko ulit gusto yung isang app, lipat ako. Kapag ito gusto ko na pagtiyagaan ko, tulad ngayon yung Grab, talagang dito, ito muna. Basta kahit siyang larangan ka naman papunta talagang applicable yung pagiging isang pasensyoso. Pero ang pinaka-importante sa lahat talaga ay magpasalamat ka sa itaas kung ano man yung meron ka ngayon. Yun talaga yun. Yun ang pinaka the best.